Pinasobra ko si Bai Ningbing na parang prinsesa hanggang sa narinig ko ang recorded phone call niya kasama ang kanyang unang pag-ibig kay Fang Yuan, parang kasama lang sa bahay. Lagi kitang nasa puso, nang malaman niyang narinig ko, sinisipa ako sa pang-espiya at sabing bastos. Nanginginig ako sa galit pero bigla akong natawa. Inihampas ko ang divorce agreement sa harapan niya at walang ekspresyong tinignan ako ni Bai Ningbing. Nakatago ang anak namin sa likod niya, sumisilip, malamig ang kanilang mga mata, parang ako'y isang kasuklam-suklam na dayuhan. Hindi mo na rin ba alagaan si Inyin? Pagkaraan ng sandali, tanong sa akin ni Bai Ningbing. Alam niya na siya lang ang nag-iisa kong mahal na anak, buong araw kong pinapangalagaan. Pero kahit si Bai Ningbing, ako lang ang nag-iisang nagbibigay ng lahat. Kahit gaano pa ang pag-ibig, mauumay din, huwag kang mag-alala. Hindi ko pag-agawa ng custody ni Inyin. Para sa sustento, ilalagay ko ito sa isang card. Ipapadala sa pamamagitan ng iba. Iiwan ko sa inyo ang bahay na ito para sa iyo at sa anak natin. Pagkatapos, wala na tayong koneksyon. Aalis ako, mawawala sa inyong paningin. Kakaiba. Kahit na sobrang lungkot ko, nang sabihin ko ang mga salitang ito ay payapa ako. Titig na titig sa akin si Bai Ningbing. Fang Yuan, anong nangyari sa'yo? Umiling si Bai Ningbing. Maayos naman lahat, hindi ko alam kung ano ang pinag-aksyonan mo. Pinag-aksyonan? Baka nga, napabuntong hininga ako. Bahala ka kung ano ang isipin mo. Sa madaling salita, pirmahan mo muna ang divorce agreement. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Bai Ningbing. Mukhang may naalala siya, bigla akong tinanong, dahil ba kay Jiboda? Hindi ako sumagot, dahil lang kahapon sumagot ako ng tawag ni Jiboda. Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata, kahit ngayon hindi niya alam na hindi ito dahil lang sa isang tawag. Kahapon, bihirang araw ng pahinga, ako mismo ang nagluto ng ilan sa paborito kong putahe. Sa init ng tag-init, kahit naka-aircon, pinagpawisan ako ng husto sa pagluluto. Inilapag ko ang pagkain sa mesa, pumunta ako sa kwarto para tawagin ang mag-ina para kumain, pero hindi sinasadyang narinig ko si Bai Ningbing na nakikipag-usap sa telepono kay Jiboda. Si Jiboda ang unang pag-ibig ni Bai Ningbing, sila'y magkasintahan pa noong high school hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo. Matagal silang naging masaya, ngunit nagkaroon ng hindi pagkakasundo dahil sa trabaho. Gusto ni Bai Ningbing na manatili sa lokal para magkaroon ng payapang buhay, samantalang gusto ni Jiboda na pumunta sa ibang lungsod para maghanap buhay ng ilang taon, saka umuwi kapag kumita na siya ng sapat. Hindi comfortable si Bai Ningbing sa long-distance relationship, sunod-sunod ang away nila ni Jiboda. Sa huli, sa galit, nakipaghiwalay si Jiboda. Kung wala ka, may iba pa akong makakasama. Ito ang huling sinabi ni Bai Ningbing kay Jiboda. Umalis si Jiboda patungong ibang lugar at sumunod na taon. Nagkakilala kami ni Bai Ningbing sa isang blind date at mabilis na nahulog sa pag-ibig. Hindi nagtagal ang panliligaw. Kusang nag-propose si Bai Ningbing na magpakasal. Sumunod na taon pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ni Yin. Ang aking nag-iisang anak na babae, noong tanungin niya ako kung gusto kong magpakasal, pakiramdam ko ay nasa panaginip pa rin. Tinanong ko siya, mahal mo ba ako? Hindi siya sumagot. Sa halip, binalik niya ang tanong, bakit, ayaw mo bang pakasalan ako? Hinipan ng hangin ang kanyang buhok, tinakpan ang kanyang mga mata, hindi ko alam ang kanyang damdamin noon. Alam ko lang na sobrang saya ko, puspos ng kasiyahan. Sinabi ko, gusto ko, mahal kita. Bihira banggitin ni Bai Ningbing ang kanyang nakaraan. Ang mga bagay na ito ay nalaman ko sa kanyang ina. Kaya, nang marinig ko muli ang pangalang Jiboda, halos nakalimutan ko na kung sino siya. Jiboda, hindi mo kailangang magsabi ng sorry sa akin. Noon, pareho tayong may kasalanan. Alam ko, hindi kita sinisisi. Salamat sa pag-akay sa akin at kay Inyin sa aquarium kahapon. Sinabi ni Inyin na gusto ka niya. Kung magkakaroon pa ng isang pagkakataon, baka ikaw ang pipiliin ko. Nanatili sa hangin ang kamay kong kakatok. Para akong naengkanto, nakatigil sa pwesto. Ibinaba ni Bai Ningbing ang tawag. Binuksan niya ang pinto at nang makita ako, natigilan. Inalis ko ang kamay. Napangiti ng hiya, kain na, tatawagin ko si Nan. Pumunta ako sa kwarto ng anak ko, balak kong pihitin ang doorknob, nang tawagin ako ni Bai Ningbing. Fang Yuan. Hindi ako lumingon. Anong sinabi mo kanina? Naunahan ko siyang magtanong. Sandaling tumigil, sumagot siya. Wala. Hindi na rin ako sumagot, pumasok sa kwarto para tawagin ang anak namin para kumain. Sa hapagkainan, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Ang sinabi ni Bai Ningbing kay Jiboda ay parang tinik sa aking lalamunan. Kaya nang lagyan niya ako ng pagkain, hindi man lang ako nakareact. Fang Yuan. Itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang boses, natauhan ako at tiningnan siya. Kumain ka pa ng gulay. Muli akong inabutan ni Bai Ningbing ng isang pirasong buto-buto. Ano ba ang iniisip mo? Masyado kang nag-isip. Wala naman. Ang buto-butong inabot sa akin ni Bai Ningbing ay sobrang lumambot at masarap. Ngunit para sa akin ay walang lasa. Sa pag-isip, tila yon ang unang beses na inabutan niya ako ng ulam. Sa gabi, pinatulog ko ang aking anak na babae. Hawak ng anak ko ang kanyang aklat pangkulay.
Itinuro ang larawan sa loob at tinanong ako, Tatay, bakit hinahanap ng prinsipe si Cinderella? Dahil mahal ng prinsipe si Cinderella, tulad ng pagmamahal ni tatay kay nanay. Hindi ko alam kung bakit, nang sabihin ko ang mga salitang ito, sa loob ko ay sobrang walang laman ang pakiramdam. Mahal ba ni Cinderella ang prinsipe? Kumindat ang anak ko. Naman, magiging masaya ba silang magkasama? Nagkuskus ng ulo ang anak ko. Tatay, hayaan mo na si nanay na makiisa kay Tio G. Lumapit siya sa aking tenga na may ngiti. Gusto kong maging masaya si nanay. Kaya tatay, pwede ba akong magpalit ng tatay? Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang pumasok sa isipan. Sa harap ngayon ni Bainingbing, nais ko lang tapusin ang napakawalang katuturang kasal na ito. Pinigilan ko ang aking damdamin, inabot sa kanya ang kasunduan sa diborsyo. Pagod na talaga ako. Bainingbing, pirmahan mo na. Nagtampo si Bainingbing. Kinuha ang kasunduan sa diborsyo at walang sabi-sabing pinirmahan ang kanyang pangalan. Pang Yuan, ikaw na mismo ang humiling nito sa akin. Galit niya akong tiningnan. Nagkatinginan kami. At mahinahon kong sinagot ng isang ienan. Maghiwalay tayo ng maayos. Pagkasabi nito, inimpek ko ang aking mga gamit at umalis. Bago umalis, hinawakan ng anak ko ang aking kamay. Tatay, huwag kang umalis. Medyo naantig ako. Ngunit kasunod, muling sinabi ng anak, Tatay. Nagalit ka kay nanay, hindi mo ba siya aliwin? Inalis ko ang kamay ng anak ko. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging tatay. Sa sobrang pagkadismaya, talagang nagiging malamig ang tao. Pag-alis sa bahay na dati kong inaasam-asam, naghanap ako ng kahit anong hotel na matutuluyan. Pagkatapos makuha ang sertipiko ng diborsyo, bumili ako ng tiket na lumilipad palabas ng Beijing. Dala ang ilan kong mga gamit sa isang hating gabi. Nag-isa akong umalis, hindi na nag-iwan ng anumang balita sa mag-ina. Makalipas ang isang linggo, nakahanap ako ng trabaho ng maayos. Dahil sa kaunting kakilala, medyo maayos naman ang takbo ng buhay ko rito. Kinagabihan, umuwi ako sa bagong bahay at nagpa siyang uminom ng konti. Umupo ako sa barstool. At sa kalasingan, naalala ko ang mga nakaraan naming dalawa ni Bainingbing. Hindi biglaan ang pagbabago ng tao. Kung iisipin mong mabuti, may mga bakas talaga ang kanilang mga katawa-tawang kilos. Naalala ko noong gabi ng kasal namin ni Bainingbing. Hinawakan ko siya, sabi niya masama raw ang loob niya, tumanggi. Akala ko nahiya lang siya, hindi na ako nagtanong pa. Pagkatapos, paulit-ulit kong tinanong kung pwede na ba kaming magsama, pero bigla na lang siyang nagalit sa akin. Sabi niya, ang libog mo naman, puro kantot lang ba ang nasa isip mo? Pang Yuan, kung ganyan ka, nandidiri talaga ako sa'yo. Maging, ang pagpapakasal ko sa'yo ay maituturing kong pagkakamali. Natulala ako sa kanya, hindi ko maintindihan ang isip ng babae. Para sa akin, kapag kasal ka na at nakikipagtalik sa asawa, iyon ay paraan ko ng pagpapakita ng pagmamahal. Hindi ko alam na ito pala ay magiging dahilan ng pag-ayaw ng babae. Bigla kong naalala ang tungkol sa kanila ni Bainingbing at Jiboda. Tinanong ko ng palihim, mahal mo pa ba siya? Tumahimik si Bainingbing ng ilang segundo, saka sinabi sa akin, ano naman ang koneksyon ni Jiboda? Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong problema, nakakaduwag. Nanatili iyon sa aking isipan. Naisip ko pa na, kung hindi mo ako mahal, bitawan mo na lang ako. At balak ko nang gawin yon. Pero noong gabing magsasabi na ako, bigla akong sinunggaban ni Bainingbing. Amoy alak ang buong katawan niya, malabo ang mga mata. Mahal mo ba ako? Paulit-ulit niyang tanong. Wala akong matakasan. Sumuko ako, mahal kita. Inakbayan ko ang kanyang baywang. Tinanggal niya ang palda at naupo sa akin. Sa unang pagkakataon nakita ko siyang ganun kaaktibo. Hindi ko alam kung bakit siya uminom noong araw na yon. Parang hindi siya masaya. Pero nang isigaw niya ang pangalan ni Jiboda habang nasa ilalim siya, naunawaan ko na. Aktibo siya pero hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Pinaulit-ulit niya sa akin na sabihing mahal ko siya. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung mahal ko siya o hindi. Kinabukasan, bumalik na sa dati si Bainingbing. Habang nagbibihis, lagi siyang nag-ingat na nakatingin sa akin. Tanong niya sa akin sa isang opisyal na tono, hindi ka pa ba babangon? Hindi ka ba magtatrabaho? Tumango ako ng 2 beses at mabilis na bumangon para magbihis. Ang puso ko ay biglang nagulo. Kahit sa pagtatali ng kurbata ay nagmukha akong malamya. Tiningnan ako ni Bainingbing ng pabaliktad at inagaw ang kurbata mula sa akin. Tinabihan niya akong itali. Kahit ito lang simpleng bagay, hindi mo magawa. Medyo natuwa ako. Hinila ko ang kurbata para mahulog si Bainingbing sa aking mga bisig at hinalikan ko ang kanyang mga labi. Umiti ako. Wala siyang inaasahang kahihiyan, simple lang niyang tinapik ang balikat ko. Huwag mo nang gawin ito sa susunod. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng gabing iyon at nagpakita si Bainingbing ng mga sintomas ng pagsusuka at pagduduwal. Dinala ko siya sa ospital para magpatingin at gaya ng inaasahan, buntis siya. Wala pang sandali na mas naging masaya ako kaysa ngayon. Nag-apply ako sa aking boss para sa pahinga at nag-leave ng 2 araw. Bumili ako ng maraming vitamins at nagluto pa ng chicken soup para kay Bainingbing. Gumawa ako ng isang malaking mesa ng mga putahe.
Hindi ko man lang napansin si Bai Ningbing na nakaupo sa tabi ng mesa, hinahaplos ang kanyang tiyan ng may pag-aalala. Nang ihain ko na ang lahat ng putahe. Tahimik niyang sinabi sa akin, Fang Yuan, hindi ko balak ipagpatuloy ang batang ito. Wala akong masabi. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi ko alam kung gaano katagal. Saka ko lang mabigat na nagtanong, ano ang sinabi mo? Tila kapag ayaw maniwala ng tao sa katotohanan. Lagi silang nagtatanong ng baligtad upang mapahina ang utak o maasa na narinig lang nila ang mali. Walang emosyong inulit ni Bai Ningbing, sinabi ko, hindi ko balak ipagpatuloy ang batang ito. Bakit? Umangat ang boses ko ng ilang tono. Bahagya siyang tumingala. Ano ang hindi akma? Ano ang hindi akma? Kung natatakot ka na walang mag-aalaga sa akin kapag nagtatrabaho ka, pwede akong kumuha ng kasambahay. Kung sa tingin mo nasa yugto ka ng pag-unlad sa trabaho, pwede nating pag-usapan ito ng maayos. Kahit na sobrang malala ang morning sickness mo, o natatakot ka sa sakit, o ayaw mong manganak, tatanggapin ko lahat. Pero bigla kang magsabi ng hindi akma. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng hindi akma? Tahimik si Bai Ningbing. Nakaramdam ako ng kawalan ng lakas. Malakas kong pinatong ang kamay sa mesa, sinusubukan na ilabas lahat ng galit sa mesa. Tumalikod ako. Ayaw ko siyang tingnan, lalo na't natatakot akong tumingin sa kanya. Bai Ningbing, hindi mo ba pwedeng, sa bawat pagkakataon, bigyan muna ako ng isang matamis bago ako sampalin? Masaya ba na paglaruan ako? Nakasimangot si Bai Ningbing sa buong oras. Sa huli, sumuko siya. Tungkol sa bata. Pag-iisipan ko pa, hindi niya tuluyang ipinagpalaglag ang bata, pero kung bakit? Hanggang ngayon, hindi ako nangahas na alamin. Dahil nang piliin niyang ipanganak ang bata, noong araw na bigla niyang nakasalubong si Jiboda. At ang kanyang kasintahan, kinabukasan nangyari yon. Lasing na lasing ako, pero biglang tumunog ang aking telepono. Sinagot ko ito at nalaman na si Bai Ningbing. Sa telepono, nanginginig ang kanyang boses. Mahina niyang sinabi sa akin, Fang Yuan, sumakit na naman ang tiyan ko. Kapag umuwi ka galing trabaho, pabili ako ng isang kahon ng ibuprofen. Sandali akong nag-isip at sinabi, nakalimutan mo na ba? Diborsyado na tayo. Tumahimik siya saglit. Okay, naintindihan ko. Mabilis niyang ibinaba ang tawag, pero halos ilang segundo lang, tumawag muli si Bai Ningbing. Medyo naiinis na sinagot ko ito. Dapat may natitira pang ilang ibuprofen sa bahay, sa first aid kit sa sala. Mayroon ding asukal na pula sa refrigerator. Magtimpla ka ng mainit na asukal na tubig. Huwag mo na akong tawagan ulit. I-block na kita diretsyo. Diborsyado na tayo, kaya huwag na tayong magulo pa. Pagkasabi ko, narinig ko ang boses ng isang bata sa kabilang linya. Tatay, bakit mo iniwan si nanay? Nanan, sandali akong natigilan. Sumunod ang anak na babae, may sakit si nanay. Hindi siya pumasok ngayon sa trabaho. Hindi ka rin umuwi. Ginamit ko ang telepono ni nanay para tumawag kay Tio G, sana ay alagaan niya kami ni nanay. Pero sinabi ni Tio G na abala siya, hindi siya makakapunta. Tatay, talaga bang iwan mo na kami ni nanay? Hindi ba sinabi mo na mahal mo kami ni nanay? Kung wala ka, ano ang gagawin namin ni nanay? May pahiwatig ng pag-iyak sa boses ng anak. Hindi maitatanggi na nasaktan ako. Pero, ang anak na gusto ng ibang tatay, ngunit sa oras ng kagipitan, ay tinanggihan ng taong iyon. Hindi karapat-dapat na bumalik ako. Sinikap kong manatiling kalmado sa aking pananalita. May sarili na akong buhay. Dapat na alala mo, noong umalis ako, sinabi ko sa'yo, hindi na ako ang iyong tatay. Pero, tatay, may iba ka pa bang sasabihin? Pinutol ko ang anak. Wala na. Sige, ibababa ko na. Matapos ibaba ang tawag. Hinarang ko si Bai Ningbing sa aking telepono. Sa loob ng kwarto, si Bai Ningbing ay pawis na pawis. Nakayuko ang katawan, Mommy, okay ka ba? Masakit pa ba? Si Nanan ay malamya na tinatapik ang likod ni Bai Ningbing. Si Bai Ningbing ay nahihirapang umiling. Tulungan mo si Mommy na kunin ang kahon ng gamot, okay? Gusto ni Mommy uminom ng gamot. Tumango si Nanan at kinuha ang kahon ng gamot. Si Bai Ningbing ay nakasandal sa headboard, nakapikit, naalala ang sinabi ni Fang Yuan kanina. Walang maiiwasang pag-iisa sa kanyang puso. Dati, kung sasabihin kay Fang Yuan na sobrang sakit ng kanyang regla, malamang ay nagmamadali siyang umuwi, tapos tutulungan siya magbuhos ng tubig na may asukal at maglagay ng warm pack. Hahayaan siyang sumandal sa kanyang braso, at siya ay magsasalita ng mag-isa ng matagal para maalis ang atensyon, ngunit ngayon lahat ito ay nawala na. Minsang naisip ni Bai Ningbing na kung kailangan niyang pumili ng isang bagay na hindi niya mawawala sa kanyang buhay. Sasabihin niya ng desidido si Fang Yuan. Si Fang Yuan hindi naman talaga gwapo. Pero siya ay matatag at masipag at nagmamalasakit sa kanya. Kahit na ang orihinal na dahilan ng pagpapakasal sa kanya ay hindi dahil sa pag-ibig sa isa't isa. Basta paminsan-minsan magsabi ng ilang salitang pagmamahal, handa siyang magbigay ng walang reklamo. Ngunit ang perpektong pantasyang ito ay nasira. Mommy, uminom ka na ng gamot. Dinala ni Nanan ang kahon ng gamot at nagbuhos din ng tubig. Nagpilit bumangon si Bai Ningbing, uminom ng gamot at nahiga. Mommy, pasensya na, medyo malungkot si Nanan. Hindi ko tinawag si Daddy. Okay lang, hinawakan ni Bai Ningbing ang ulo ni Nanan.
Tayong dalawa ang hindi na gusto si Daddy. Hindi si Daddy ang ayaw sa atin. Gusto niyang umuwi pero hindi pinapayagan ni Mommy, kaya okay lang. Hindi kasalanan ni Nanan ito. Huwag kang humingi ng tawad. Narinig ito ni Nanan. Lalong bumaba ang kanyang ulo. Pero hindi ko rin tinawag si Tito J. Si Bai Ningbing ay napangiti ng mapait. Si Tito G ay may biglaang dahilan kaya hindi siya dumating. Hindi niya sinasadya, Mommy. Biglang bumuhos ang luha ni Nanan. Ano bang kasalanan ni Nanan? Bakit hindi ako pinapansin ni Tito G? Pati si Daddy ay hindi ako pinapansin. Bakit? Namula ang mga mata ni Bai Ningbing. Niyakap niya si Nanan. Marahang tinatapik ang kanyang likod para aliwin. Matagal na panahon ang lumipas, halos hindi napansin ni Bai Ningbing ang kanyang buntong hininga. Sinabi niya ng panunuya sa sarili, hindi kasalanan ni Nanan, si Mommy ang may kasalanan. Kasalanan ni Tatay, wala itong kinalaman kay Nanan. Si Bai Ningbing ay mahimbing na natulog. Pagkagising, alas 7 na ng gabi. Siya ay nakahiga sa kama. Hinimas-himas niya ang masakit na noo. Malabo ang kanyang mga mata, umuugong ang kanyang ulo. Asawa, sumasakit ang ulo ko, ayoko gumalaw. Pakipaliguan mo si Nanan. Pagkalipas ng ilang sandali, si Nanan ay dumating sa master bedroom dala ang kanyang manika. Nanay, sabi niya. Nakalimutan mo na ba? Umalis na si Tatay. Matapos ang isang malalim na katahimikan. Napangiti si Bai Ningbing. Nalito lang si Nanay, sabi niya habang nakatingin sa madilim na kisame. Buong katawan niya ay parabang isang balat na pinagkaitan ng kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Mali si Nanay. Maghihintay pa si Nanay ng isang minuto, pagkatapos ay agad kong ihahanda ang paliguan mo. Tiningnan ni Nanan si Bai Ningbing, bigla siyang lumapit at hinalikan ang noo nito. Nanay, sabi niya. Ikaw ba ay nag-iisa? Huwag kang matakot, nandito si Nanan. Nag-iisa. Inulit ni Bai Ningbing. Ako ba? Bakit? Hindi ko alam, umiling si Nanan. Siguro dahil nami-miss ni Nanay si Tatay. Paano mangyayari yon? Matigas na sabi ni Bai Ningbing. Hindi nami-miss ni Nanay si Tatay. Mali ang hula mo, Nanan. Talaga? Tiningnan ni Nanan si Bai Ningbing gamit ang kanyang bilog na mga mata. Napilitan si Bai Ningbing na lumilingon at iwasan ang kanyang tingin. Hindi iniisip ni Nanay si Tatay kahit kailan. Kinabukasan. Weekend, si Bai Ningbing ay nagpahinga ng matagal. Hindi lubusang sarado ang mga kurtina. Nag-iwan ng kaunting siwang. Sumikat ang araw sa siwang at bumuhos ang liwanag sa tabing unan na walang laman. Inabot ni Bai Ningbing at hinawakan ito. Malamig, walang init. Paano ko siya mamimiss? Hindi ko naman siya mahal. Sa loob ng walang laman na silid, siya lamang ang nag-iisa na nagsasalita. 6 na buwan matapos lumipat mula sa Beijing, unti-unti akong nasanay sa buhay sa Nancheng. Masaya at maganda. Ang pinakamahalaga, walang nakakaabala. Mula nang i-block ko ang cellphone ni Bai Ningbing kalahating taon na ang nakalipas, hindi na ako nakatanggap ng tawag mula sa kanila hanggang noong 1 buwan na ang nakalipas nang magpalit ako ng bagong telepono. Sabay akong kumuha ng bagong nice card. Ganap akong pumasok sa isang bagong buhay. Makalipas ang 2 taon, naitalaga ako sa isang lungsod na katabi ng South City. Sa isang pagkain kasama ang mga kasamahan, nakilala ko si Shen Yuchu. Sa patuloy naming pagsasama, nagkaroon kami ng pagtingin sa isa't isa. Matapos ang pagtatapat ng damdamin, naging magkasintahan kami. Sa unang anibersaryo ng aming relasyon, nagkasama kami sa isang bahay. Sa sumunod na taon, nagpakasal kami. At pagkaraan ng 1 pang taon, nagkaroon kami ng isang anak na lalaki. Hindi tulad ni Bai Ningbing, si Shen Yuchu ay laging buong pusong nag-aalaga sa akin. Lagi niyang sinasabi, kahit na lalaki, gustong-gusto ring mahalin at alagaan. Kaya naman, laging naghahanda siya ng isang baso ng malamig na beer, hinihintay akong umuwi mula sa trabaho. Sa daan para bumili ng diaper ng aming anak, binibilan din niya ako ng paborito kong pulang balat na pato. Kapag nabigo ako sa trabaho, walang pag-aatubili niyang pinupuri ang aking kakayahan, at maingat niyang pinapawi ang aking kalooban. Si Shen Yuchu ay may tuturing na perpektong mabuting asawa at ina. Sa paghahambing, si Bai Ningbing ay lalong nagmumukhang hindi karapat-dapat. Hindi niya ako kailanman pinahalagahan. Hindi siya naghanda ng espesyal na pagkain para sa akin, hindi naghintay sa pag-uwi ko mula sa trabaho. Hindi rin niya naalala ang aking mga gusto at hindi napansin ang aking damdamin. Naalala ko minsan, nag-overtime ako hanggang alas 9 ng gabi. Umuwi akong gutom, ngunit ang naghihintay sa akin ay mga tira-tirang pagkain. Malinaw kong ipinaalam kay Bai Ningbing na uwi akong kakain at sinabing magtira siya ng pagkain para sa akin. Nag-iwan niya siya 2 gulay na ilang piraso na lang ang natitira. Mantika-mantika at isang mangkok ng sabaw ng buto-buto na napakalinaw at wala kang makikitang buto. At malamig na kanin. Medyo nalungkot ako at tinanong siya. Ano ang kain niyo mayong gabi? Bumili kami ng ilang lutong ulam. Ako at si Inin ay naubos namin ito. Nagprito ako ng 2 gulay, nag-iwan ako para sayo at may sabaw ng buto-buto. Si Nanan ay nasa paglaki, kaya lahat ng buto ay inilabas ko para sa kanya. May natitira pa sa kaldero. Bakit mo biglang itinatanong yan? Iminulat ko ang aking bibig, ngunit wala akong nasabing salita.
Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagmamalasakit kung may masarap na ulam o wala. Hindi naman ako naghihirap sa pera para sa pagkain. Ang mahalaga ay, kahit na pwedeng magtira para sa akin, naubos nila ang lahat. Hindi nila ako pinapansin, kahit ang dati naming minamahal na anak ay wala ring pakialam. Tatay, bakit hindi mo nalang ibabad ang kanin sa sabog at kumain? Mas mabilis iyon. May itatanong pa ako sa'yo. Kung magtatagal ka, magtatagal ako sa pagsusulat at mapapagod ako. Bakit hindi mo itanong kay nanay? Sabi ko, sinabi ni nanay na abala siya sa pag-aalaga sa akin araw-araw. At sa pagluluto, kaya sobrang abala na raw siya. Huwag daw akong manggulo sa kanya. Ang pag-aalaga sa bata ay talagang abala. Paano naman ako? Hindi ba ako abala? Ibinibigay sa akin ang bata, ako ang tatay ng bata. Hindi ba siya ang ina ng bata? Sa tingin ko, mabuti naman ang pagtrato ko sa kanya. Mula bata pa, mahal ko na siya. Noong nagsisimula siyang magsalita, iba siya sa iba. Ang unang salitang binigkas niya ay tatay. Ngunit gayunpaman, habang lumalaki ang bata, tila nakakalimutan na niyang ako ang kanyang tatay. Kasama ng kanyang ina, itinuring nila akong tagapaglingkod ng bahay na ito. Sa nakakasakal na tahanang iyon, laging ako ang inuutusan, ginagamit. Mabuti na lang at dumating si Shen Yuchu. Napumuno sa kakulangan kong iyon. Ngayon, malapit nang mag-1 taon ang aming anak na lalaki. Ang aking asawa ay mabait, ang aking anak ay kaibig-ibig, at ang aking buhay ay masaya at puno. Araw-araw, inakala kong magpapatuloy ito ng payapa. Ngunit, makalipas ang 2 taon, sa isang ordinaryong katapusan ng linggo, muli kong nakita si Bai Ningbing. Noon, nasa aking pag-aaral ako, abala sa pag-edit ng isang dokumento. Biglang tumulog ang doorbell. Si Shen Yuchu ang nagbukas ng pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Bai Ningbing, kasama si Ingin, ay lumitaw sa harapan ni Shen Yuchu. Kapwa sila natigilan. Bago pa makapagsalita si Shen Yuchu. Naunahan siya ni Bai Ningbing, maaaring nagkamali ako ng pinto. Kakakolekta ko pa lang ng mga datos. Sumigaw ako patungo sa labas ng pinto. Asawa, sino yon? Si Lao Zhang ba? Hindi ako sinagot ni Shen Yuchu. Lumabas ako ng aking pag-aaral, at biglang nagtama ang aming mga mata ni Bai Ningbing. Muli siyang natigilan. Hindi alam ni Shen Yuchu kung paano ipapaliwanag sa akin ang nakatatawang sitwasyong ito. Ngunit diretsong itinulak ni Bai Ningbing si Shen Yuchu, lumapit sa akin, at hindi makapaniwalang sinabi. Kasal ka na? Matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay, sa muling pagkikita. Ang tanging bungad niya ay isang malamig na tanong. Tumingin sa akin si Shen Yuchu, naunawaan ko ang kanyang iniisip. Dati ko nang ikinuwento kay Shen Yuchu ang tungkol sa amin ni Bai Ningbing. Isang gabi, matagal kaming nag-usap. Inamin ko ang lahat, ang aking pag-asa, pagnanasa, at tuluyang pagkabigo kay Bai Ningbing. At si Shen Yuchu ay walang sinabi. Tinapik-tapik lang niya ang likod ko. Hindi pa man nakikilala ni Shen Yuchu si Bai Ningbing, ngunit sa kanyang ekspresyon. Alam na niya kung sino itong biglang pumasok sa bahay na hindi inanyayahan. Pinaulanan ni Bai Ningbing si Shen Yuchu ng hamak na tingin. At nagpanggap na magiliw. Hindi mo yata alam kung sino ako, magpakilala na lang ako. Ako si Bai Ningbing at ito ang anak kong si Yin. Si Nannan ay anak ni Fang Yuan. Ako ang dating asawa ni Fang Yuan. Kumusta? Paumanhin, ngayon mo lang nalaman na hiwalay na si Fang Yuan. Kami ay nagkasama noong katatapos lang namin mag-aral. Mahal na mahal niya ako. Naghiwalay lang kami dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi kayata nito binanggit ni Fang Yuan. Ganoon talaga siya, napakatigas ng ulo. Kung gaano siya nagmamalasakit, lalo niya itong itinatago. Baka daw umiyak siya sa gabi kung marami siyang sasabihin. Bahagyang nataas ang baba ni Bai Ningbing, ipinakikita ang kanyang karapatan. Mahinahon lang na sumagot si Shen Yuchu. Kilala kita. Binanggit ka ni Fang Yuan sa akin. Biglang nag-iba ang kulay ng mukha ni Bai Ningbing. Humakbang ako sa harap niya at ni Shen Yuchu. Tinanong siya kung paano niya natagpuan ang lugar na ito. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito ba ang unang sasabihin mo sa akin? Tumingin si Bai Ningbing kay Shen Yuchu. Pagkatapos, hinila niya ang damit ni Inyen. Nannan, tawagin mo si tatay. Tuminala sa akin si Nannan. Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Siguradong mismo ako. Si Nannan ay lalong kamukha ni Bai Ningbing. Nakaarko ang kanyang mga mata, tila ipinagyayabang sa akin. Sa loob ng maraming taon, kahit wala ako sa tabi nila, sila ay nabuhay ng mabuti. Si Inyin ang una kong anak. Masaya ako na lumaki siyang malusog. Ngunit nang magkatinginan kami, ang kanyang mayabang na anyo ay nagparamdam sa akin ng hindi komportable. Sa totoo lang, hindi siya ganoon dati. Naalala ko noong isinilang si Inyin. Niyakap ko siya ng mahigpit, takot na baka siya ay madaganan o masaktan. Pinagmasdan ko siya araw-araw na lumalaki. Mula sa pag-aalaga hanggang sa pag-awat, mula sa pagkakaupo sa andador hanggang sa pag-aaral maglakad. Wala akong araw na hindi ako nag-alala. Nang matuto siyang magsalita, tuwing umuwi ako mula sa trabaho, siya ang unang pumupunta sa pintuan. Nag-aabot ng kamay para yakapin ako, paulit-ulit na sumisigaw ng tatay. Nang lumaki pa siya, tuwing matapos kumain ng almusal, hinihila niya ang napakabigat na portfolyo at sinasamahan ako hanggang sa pintuan.
Gaya ng nakikita sa Rie, sinasabi niya sa akin na ingat sa daan. At tuwing uwi ako pagkatapos ng isang araw na trabaho, naghihintay siya sa pintuan at sinasabing welcome home. Sa hapunan, winawagayway niya ang kanyang malalambot na kamay. Sinasabing pagod si tatay sa pagtatrabaho at balang araw siya ay kikita ng malaki para buhayin si tatay at nanay. Ngunit nagbago ang lahat. Unti-unti, hindi na siya dumikit sa akin, hindi na siya sumama sa pintuan. Hindi na sinasabing ingat at hindi na ako sinalubong. Noong una, inakala ko na tumatanda na ang bata, nagiging mahiyain at nagtatago na ng kanyang pagmamahal. Pero isang beses, pagod na pagod ako pagkatapos ng isang araw ng trabaho at umuwi ng hating gabi. Hindi pa natutulog ang bata noon. Si Bainingbing ay tila nakikipag-chat sa iba, si Nanan naman ay naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang kanyang manika. Bakit hindi ka pa natutulog? Malapit na mag-negatibo 11. Pumasok ako sa kwarto. May pagkakonsensya na pinatay ni Bainingbing ang kanyang cellphone. Hindi kami makatulog, hinihintay ka namin. Hinihintay nila ako. Natuwa ako sa puso ko. Lumapit ako sa bata. Hinihintay mo si tatay. Hindi ako pinansin ni Nanan. Umubo ako ng 2 beses, idinikit ang balikat. Pagod na pagod si tatay ngayon sa trabaho. Nanan, tulungan mo si tatay na magmasahe ng likod, okay? Tiningnan ako ni Nanan at sa kanyang musmos na tinig ay tinanong. Sino ba ang hindi pagod? Hindi ko agad naintindihan. Inosente. Pagod din si nanay sa pag-aalaga sa akin sa bahay. Hindi lang si tatay ang pagod. Si nanay ay hindi nagrereklamo kahit pagod. Si tatay lang, wala pang ginagawa, nagrereklamo na. Puro kunwari lang si tatay. Ayaw ni Nanan ng ganoong tatay. Nalito ako. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyang salita? Medyo tumigas ang boses ko. Natakot si Nanan. Sa isang iglap, namula ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Bainingbing at inagaw ni Bainingbing si Inyin sa tabi niya ng may inis. Bata lang, sinasabi lang niya yan. Bakit mo siya pinapansin? Grabe ka naman. Matanda ka na, wala ka bang hiya? Iyon ang unang beses na nag-away kami ni Bainingbing. Hindi ko kailanman binaliwala ang sakripisyo at pagod ni Bainingbing bilang isang ina. Ngunit gayon din, ang aking sakripisyo at hirap bilang haligi ng pamilya ay hindi dapat basta-basta itanggi. At saka, ang tumanggi sa akin ay ang 2 pinakamamahal ko sa buhay. Bakit tinuruan ng bata ng ganyang salita? Nalilito ako. Lahat naman tayo ay nag-aambag para sa pamilyang ito, walang mas pagod o mas magaan kumpara sa iba. Ano ang gusto mong ituro kay Nanan sa pagsasabi mo ng mga ito? Bata pa siya, paano mo siya matuturuan ng mga maling aral na ito? Bakit ka sumisigaw? May mali ba akong sinabi? Tiningnan ako ni Bainingbing na parang nasa itaas siya. Ikaw ang nag-overtime, may sama ka ng loob, pero hindi mo kailangang ibunton sa akin at kay Nanan yon. Kung ayaw mo na, sabihin mo ng diretsyo, bakit ka pa umiikot? Sira ulo. Dinala ni Bainingbing si Nanan sa pintuan, mariing isinara ang pinto, at natulog sa maliit na kwarto. Pagkatapos noon, nagkaroon kami ng Cold War ni Bainingbing, pero si Nanan ay lalong nagpapalala. Sa oras ng kainan, sinabi niya sa akin, tatay, pakiusap, ayusin mo na si nanay. Galit na galit si nanay sa'yo, hindi na siya makakain. Kung ayaw kumain, huwag. Ibinagsak ko ang chopstick sa mesa. Nagpaut si Nanan, tatay, napakasama mo. Hindi na rin ako kakain, sasamahan ko si nanay. Ang sarili kong anak na minamahal. Pero hindi ako mahal, nakakatawa man sabihin. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kailangan ko lang magbigay ng sustento sa tamang oras. Pagdating ng adulthood niya, wala na akong kinalaman sa kanya. Ayaw ko nang ibigay ang pagmamahal ko sa anak na walang pagmamahal sa akin. At saka, may asawa na ako ngayon, may anak na, wala nang natitira sa puso ko. Para kay Nanan at Bainingbing, may bago na akong pamilya, bigla kayong pumunta rito ni nanay mo. Ay magdudulot ng problema sa akin. Pinanatili ko ang katuwiran at pinaliwanagan si Nanan. Bakit? Nagnisnis si Nanan, anong maganda sa babaeng yon? Hindi maganda tulad ni nanay, hindi rin kasing husay. At saka, hindi mo ba sinabing mahal mo kami ni nanay? Pero, hindi naman niyo ako ang pinakamamahal, hindi ba? Yumuko ako, kailangan maging makatuwiran sa lahat ng bagay. Malaki ka na, dapat marunong ka ng umunawa. Wala nang pagmamahalan sa pagitan ko at ng nanay mo. Dapat alam mo yon. Mahal na mahal ko ang kasalukuyan kong asawa at ang anak ko. Maaaring masakit ang mga salitang ito para sa'yo, pero sa tingin ko, kahit wala ako, maayos naman kayo ng nanay mo. Makinig ka, umuwi na kayo ng nanay mo. CJ, ayaw. Sinungaling si tatay. Mahali tatay kami ni nanay, ayaw lang niyang aminin dahil natatakot siyang matalo kay Tio G. Tama ba? Namula ang mukha ko. Mabuti ang payo ko. Pero para kay Nanan, parang hangin lang lahat. Tuwing binabanggit niya si Jiboda, alam kong wala siyang sasabihin na mabuti. Noong tinanong niya ako kung pwede bang magpalit ng tatay, buong gabi akong hindi nakatulog. Una, naguguluhan ako kung bakit alam ni Nanan ang tungkol kay Jiboda. Sa pagkakarinig ko, hindi lang niya alam, nakilala na rin niya. Siguro, sa harap mismo ng mga mata ko, dinala ni Bainingbing si Nanan para makipagkita kay Jiboda. Habang ako'y walang alam,
Pangalawa, nalungkot ako sa sinabi ni Nanan sa akin. Tungkol sa posibleng pagtataksil ni Bai Ningbing, hindi man lang binanggit ni Nanan, at ikinukumpara pa si J-Boda sa akin. Napagdesisyonan na mas bagay si J-Boda bilang tatay. Pero sa totoo, kung talagang inalagaan ni J-Boda sila, wala na akong sasabihin. Pero ngayon, pumunta sila sa akin ng libu-libong milya, hindi kay J-Boda. Hindi ba sapat na ebidensya yon? Sa mas masakit na salita, ayaw lang ni J-Boda na kumuha ng second hand. Natakot si Bai Ningbing, naghanap ng masasandalan, kaya dinala si Nanan para sumama sa akin. Gustong gamitin ang emosyon para umalis ako sa kasalukuyan kong pamilya at bumalik sa Beijing kasama sila. Sa huli, pangalawa lang ako, safety net lang para sa kanila. Magagalit na sana ako nang biglang umiyak ang anak kong lalaki na nasa duyan. Oras na para magpasuso. Nahimasmasan si Shen Yuchu, pupunta ako sa kwarto para magpasuso, ikaw. At si Bai Ningbing ay mag-usap ng maayos. Halatang wala sa mood si Shen Yuchu pero nirerespeto pa rin niya ako. Nagtitiwala sa akin. Iyon ang pagkakaiba niya kay Bai Ningbing. Tumango ako. Lumapit sa kanya, niyakap siya, gusto kong bigyan siya ng sapat na seguridad. Aayusin ko ito. Pumunta si Shen Yuchu sa crib. Gayunpaman, sinamantala ni Nanan ang pagkakataon, tumakbo muna sa crib. Matuling itinulak ang crib, ang ingay. Malakas na umuga ang crib. Lalong umiyak ang bata. Pwede ba yan? Sabik na inalis ni Shen Yuchu si Nanan. Niyakap ang bata. Walang pakialam na sinabi ni Nanan, ang ingay kasi niya. Nagbabala lang naman ako, tita. Ikaw ay isang matanda. At nakikipagmatigasan ka pa sa isang bata tulad ko. At tinulak mo pa ako. Kung natumba ako, saan kaya ako tatama? Kaya mo bang bayaran? Si Bai Ningbing ay nasisiyahang nanonood ng lahat ng ito. Tama nga naman, puro kalokohan lang naman ng mga bata. Bakit mo siniseryoso? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. 2 sampal ang ibinigay ko sa magkabilang pisngi niya. Humingi ka ng tawad kay Tita Shen. Natulala si Nanan sa sampal, hindi agad nakareact. Ang luha ay agad na pumatak dahil sa natural na reaksyon ng katawan. Namilog ang mga mata ni Bai Ningbing, mabilis siyang humarang sa harap ni Yin. Paano mo nagagawang manampal ng bata? Ano bang kasalanan ng bata? Anak mo siya sa laman. Hindi na ako nagsalita pa. Isang sampal ulit ang tumama sa mukha ni Bai Ningbing. Tingnan mo kung ano ang naging resulta ng pagpapalaki mo sa kanya. Sira na. Si Bai Ningbing at si Yin ay parehong nanigas sa pwesto, pati si Shen Yuchu na nasa tabi ay natakot sa aking galit. Hinawakan ni Bai Ningbing ang marka ng sampal sa kanyang mukha. Lakas loob mo akong sampalin? Ikaw ang dapat sampalin. Galit na galit ako. Una, palihim mong isinama si Yin upang makipagkita kay J-Boda, at sa telepono ay may malabong relasyon kayo. Iyan ang dahilan kung bakit naisip niya na ang iyong kabit ay ang kanyang perpektong tatay. Hindi mo inisip ang pag-unlad ng pananaw ng bata sa mundo, at hinayaan mo siyang gumawa ng masama ng paulit-ulit, ginawa mo siyang isang lubos na walang kwentang tao. Pagkaalis ko, ayaw ni J-Boda na bumuo ng pamilya kasama ninyo, kaya inudyukan mo si Yin na hanapin ako. Gusto mo akong ibalik upang patuloy na pagsamantalahan. Ngayon, hinayaan mo si Yin na saktan ang anak ko. Ikaw, bilang aking dating asawa, ay may kapangahasan na gambalain ang aking buhay, walang kahihiyan. Mapagmataas, bilang ina ng bata, hindi ka naging mabuting halimbawa. Sa halip na bigyan ang bata ng tamang pananaw sa mundo, ikaw ay bastos at mapanlinlang. Hinawakan ko ang kwelyo ni Bai Ningbing at pinilit siyang tumingin sa akin. Bai Ningbing, hindi ba karapat-dapat kang sampalin? Matagal bago natauhan si Bai Ningbing. Inalis niya ang kamay ko. Nagalit siya, kahit na ganun, sobra-sobra ka na. Hindi ko na ituro ng maayos ang bata, alam ko yon. Tungkol kay J-Boda naman. Ilang beses lang kami lumabas, wala namang nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit ng sobra. At saka, pagkakasabi ni Bai Ningbing, biglang nalungkot ang kanyang mga mata. Malayo-layo ang pinanggalingan naming mag-ina ni Yin, gusto lang naman naming makita ka. Ganito mo kami tratuhin. Hindi ba nasasaktan ang konsensya mo? Ngumisi ako ng malamig. Binabaliktad mo ang katotohanan. Ang pag-arte mo ay talagang nakakatawa. Akala mo ba kung magmakaawa ka ay lalambot agad ang puso ko? Bai Ningbing. Sa mga bagay na may kinalaman sa prinsipyo, hindi ako susuko. Muli kong hinila si Yin sa harap ko. Sasabihin ko lang ito ng isang beses, pakinggan mong mabuti. Wala akong pakialam kung anong mga lihim na plano mo. Wala na rin akong gana na pag-usapan ang tungkol sa iyong ina at kay J-Boda. Pero ang pinakamababa, bilang tao, hindi dapat maging masama. Pinalaki ka ng iyong ina ng walang disiplina. Ngunit dapat mong malaman sa sarili mo, hindi ka na pwedeng magpatuloy sa pagkabulok. Kung hindi paglabas mo ng lipunan, magsisisi ka. Pagkatapos sabihin yon, itinulak ko si Bai Ningbing at si Yin palabas ng pinto. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Nagawa ko na ang aking makakaya. Ngayon, pakiusap, umalis na kayo ni Yin. Sumara ang pinto ng malakas. Sa oras na yon, si Shen Yuchu ay lumapit sa akin nang may pag-aalala, tinapik ang aking balikat. Huwag mong hayaang masira ang katawan mo sa galit. Hindi naman karapat-dapat ang mga yon na magkasakit ako dahil sa kanila. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay ni Shen Yuchu upang aliwin siya.
Ano ang plano mo ngayon? Si Bainingbing at ang anak mo ay pumunta rito upang hanapin ka. Hindi pwedeng magpatuloy ang gulo na ito. Kung susunod ulit sila ng ganito, hindi natapos ni Shen Yuchu ang kanyang sasabihin. Alam ko ang iyong mga alalahanin. Sabi ko, huwag kang mag-alala, bukas ay magtatanong-tanong ako. Kung nakabalik na sila sa Beijing, mabuti yon. Kung mananatili pa rin sila sa Southern City, pupunta ako upang makipag-usap sa kanila ng malinaw. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ba yon masyadong? Huwag kang mag-isip ng sobra, asawa. Sila ang unang hindi makatuwiran. Hindi mo kailangan magpigil dahil lamang dati silang bahagi ng aking pamilya. Hindi ko hahayaang magdusa ka. Tayo ang iyong tunay na pamilya. Gusto ko lang na ikaw at ang anak natin ay mamuhay ng maayos. Kung may ibang tao na makakaapekto sa ating buhay, kahit sino pa yon, hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Si Bainingbing at si Inyin ay naglalakad ng malungkot sa lansangan. Mama, ano na ang gagawin natin ngayon? Ayaw na sa atin ni tatay. Kukunin pa ba natin si tatay mula sa babae na yon? Tumingin si Nanan kay Bainingbing. Inayos ni Bainingbing ang kwelyo na nagulo kanina. Nagtanong, paano mo nalaman na ayaw na niya sa atin? Ano ang ibig sabihin ni Mama? Medyo hindi maintindihan ni Nanan ang sinabi ni tatay na napakabigat. Dapat galit na galit siya sa atin. Hindi na ba siya sasama sa atin pauwi? Kaya bakit siya galit na galit sa atin? Tinanong ulit ni Bainingbing at lalong naguluhan si Nanan. Alam mo ba kung bakit nagalit ang tatay mo? Dahil pinuntahan namin siya sa kanyang bahay nang walang paalam at naisip niya na ginagambala namin siya. Hindi. Matigas na tumanggi si Bainingbing. Si Mommy ay kasama ng tatay mo sa loob ng maraming taon. Kaya kahit maliit na bagay ay napapansin ko. Hindi iyon ang dahilan ng galit ng tatay mo. Ano kaya yon? Galit siya sa sinabi ko kay Tito G noong oras na yon at sa sinabi mo sa tatay mo na gusto mong palitan ang tatay mo. Sa madaling salita, nagtatampo lang siya. Nagtatampo. Iniisip niya na buong puso siyang nagbigay sa atin pero tayo ay nagtaksil sa kanya. Hindi siya nasisiyahan. Kaya gusto niyang makipaghiwalay at lumipat. Iwanan tayo at kahit magpakasal at magkaroon ng anak sa iba. Mommy, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umiling si Nanan. Hindi naramdaman ng tatay mo ang pagmamahal natin sa kanya kaya naghanap siya ng ibang pakakasalan para magpanggap na masaya. Pero sa totoo, malungkot pa rin siya sa loob. Pero kung tayo ay mag-aamin ng pagkakamali, sabihin natin sa kanya na mali tayo, na miss natin siya. Kailangan natin siya, mahal pa natin siya. Ano sa tingin mo? Ano ang gagawin ng tatay mo? Itataboy ba niya ang asawa at anak na kasama niya sa loob ng maraming taon? O iiwan niya ng walang lingon ang kasalukuyang asawa na walang emosyonal na koneksyon? Napasinghal si Bainingbing. Subukan natin. Kinabukasan, may isang kaibigan ang nagsabi sa akin ng kinaroroonan ni Bainingbing at ng anak. Sabi ng kaibigan, ang kapal ng mukha ng dating asawa mo. Kahit hiwalay na kayo, hinahabol ka pa rin. Kung mahal ka talaga niya, bakit hindi niya ginawa yon noon? Iniisip lang nila na hindi sila sanay na wala ako. Kagabi narinig ko mula sa isang kaklase na ang asawa ng kaibigan niya ay kilala si Bainingbing. Narinig niya mula sa kanya na si Jiboda ay nakipagbalikan sa kanyang dating kasintahan. Wala nang sandigan si Bainingbing. Kaya naisip niya ako. Umiti ako habang kumakain ng siopao. Inaakala niya na gagawin akong tanga. Gagong bagay. Ano ang plano mo ngayon? Hindi mo naman pwedeng hayaan na lang. Nakakainis ang paulit-ulit na pang-aabala. Siyempre hindi ko hahayaan. Ibigay mo sa akin ang address nila. Hahanapin ko sila. Ikaw mismo ang hahanap. Sa halip na maghintay na sila ang dumating at mang-abala, mas mabuti na ako ang pumunta. Magsalita ng malinaw. Kung magluloko sila, tatawag ako ng pulis. Sa madaling salita, hindi ko hahayaang maistorbo nila ang asawa ko. Matigas ang desisyon ko. May punto ka. Sandali lang, ipapadala ko sa'yo. Inilabas ng kaibigan ang kanyang telepono at ipinadala ang address sa aking WeChat. Tiningnan ko ang address. Nagplano ako sa isip. Pagkatapos ng almusal, pinuntahan ko ang address at natagpuan si Bainingbing at si Nanan. Kumatok ako. Si Nanan ang nagbukas ng pinto. Tatay, bakit ka nandito? Sumunod si Bainingbing. Pagkakita niya sa akin, nagulat muna siya pagkatapos ay inanyayahan akong pumasok. Kahapon, masyado akong nagpadala sa emosyon. Humihingi ako ng tawad. Pero gusto ko lang talagang bumalik ka sa akin at kay Nanan. Nagtimpla sa akin si Bainingbing ng tsa. Fang Yuan, alam mo ba? Miss na miss kita. Huwag mo akong sabihan yan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Narol ko ang mata ko. Ngayon, gusto ko lang linawin. Bakit kayo nagtatagal sa Nancheng? Kung puro kayo turismo, wala akong pakialam. Pero kung gusto ninyong puntahan ako sa bahay ko, magsasabi ako ng maaga. Hindi ko kayo pababayaan. Natigilan si Bainingbing. Naka-recover siya. Mapait na umiti. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit kailangan mong maging napakasama sa amin ng anak ko? Wala kaming masamang intensyon. Gusto ko lang ibalik si tatay kay Nanan at ibalik ang asawa ko sa akin. Mali ba ako? Noong hindi pa tayo hiwalay, pinahirapan mo ako. Ngayon may bagong pamilya na ako. Sasabihin mo na nagsisisi ka. Bainingbing, sobra ka na yata.
Inilapag ko ang baso sa mesa at tumayo. Sa madaling salita, gusto ko ng pangako mo ngayon. Huwag mo akong abalahin at huwag mong abalahin ang pamilya ko. Pumunot ang noo ni Bai Ningbing. Wala kang iniwang puwang para sa usapan. Pero Fang Yuan, kung totoong galit ka sa akin, bakit ka pa nag-abalang hanapin ako? Hindi ako naniniwala na wala ka nang nararamdaman para sa akin. Ang tagal ng samahan natin. Hindi basta-basta makakalimutan ang lahat. Pinunasan ko ang aking mukha at nagsimulang mainis. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi pinansin ni Bai Ningbing ang aking panunuya. Hinawakan niya ang aking braso. Nagsusumamo siyang sinabi, Fang Yuan, bumalik tayo sa dati. Pwede ba? Sa mga araw na wala ka, napakahirap ng buhay namin Ninin. Kung wala ka, walang saya ang buhay namin. Alam ko. Noon, nabulag ako ng sandali pero ngayon naiisip ko na. Ikaw ang minahal ko mula pa noong una. Si Nanan ay didisiplinahin ko ng mahigpit. Tiyak na magiging mabuting anak siya ayon sa iyong inaasahan. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Sa bawat pagpikit ko, ang alaala mo lang ang nasa isip ko. Pagkatapos kitang makita kahapon, lalo akong nasasabi, Fang Yuan, kailangan talaga kita. Mahal kita. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong mahalin ka ng buong puso? Sa pagkakataong ito, magiging mabuting asawa ako. Gagawin kitang masaya. Pagkatapos magsalita ni Bai Ningbing, hinilan niya ang laylayan ng damit ni Nyin. Biglang nagsimulang umiyak si Nyin. Tatay, nais din kita ni Nanan. Alam ko, dati ikaw ang pinakamamahal sa akin. Tiyak na hindi mo ako kayang paluhain, di ba? Tatay, makipagkasundo ka na kay mommy. Sisundin ko lagi ang iyong mga utos. Magiging iyong malambot na jacket. Mamahalin kita ng buong puso. May kislap ng tagumpay sa mga mata ni Bai Ningbing. Masigasig siyang tumango. Tama. Mamahalin ka ng buong puso, ikaw lang. Nanatili akong tahimik. Iniabot ko ang aking kamay patungo sa kanyang kamay na humahawak sa aking braso. Nagtinginan sina Bai Ningbing at Nyin at may bahagyang pagtitiwala sa kanilang mga mata. Nakita niyang papalapit ang aking kamay, inakala niyang hahawakan ko ito, kaya unti-unting lumalapit ang kanyang mga daliri sa akin. Ngunit isa-isa kong binuksan ang kanyang mga daliri. Inayos ko ang mga tupi ng aking damit at mumisi. Mahalaga ba ang iyong pag-ibig? Bakit mo inaakala na kailangan ko ito? Biglang nagbago ang mukha ni Bai Ningbing. Mommy, bakit iba ito sa sinabi mo? Sa oras na yon, ang walang muwang na tanong ni Nyin. Lalong nag-alala si Bai Ningbing. Hindi ganoon. Nagbibiro ka lang, di ba? Fang Yuan, hindi mo ba narinig ng mabuti ang mga pangako ko kanina? Sasabihin ko ulit sa'yo. Mahal ka talaga naming dalawa ni Nyin. Mahiyain lang kami at hindi marunong magpahayag, kaya nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon, hindi na. Lalapit ako sa'yo ng kusa. Ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi na kami maghihiwalay kahit kailan. Nainis na ako sa kanyang mga sinabi, kaya pinutol ko ang kanyang usapan. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina, o inaakala mo akong tanga? Dahil gusto mong mapahiya. Sasabihin ko ng diretsyo, hindi kita gusto, ikaw na basura. Wala akong paki. Naiintindihan mo ba? Pwede ba tigilan mo na ako? Kung totoo man o hindi ang pagmamahal mo, wala na akong pakialam. Ayoko nang pansinin ka. Ang gusto ko lang ngayon ay umalis ka sa akin at sa aking pamilya. Huwag ka nang magpakita sa amin, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ganoon. Umiling si Bai Ningbing. Hinawakan niya muli ang aking damit. Tingnan mong mabuti, ako si Bai Ningbing. Hindi si Shen Yuchu. Nagkamali ka ba ng tao? Napala. Gusto mo talagang hiwalayan si Shen Yuchu, pero nahihiya kang sabihin, di ba? Inalis ko ang kamay ni Bai Ningbing. Sa galit kong sabi, sa harap ng bata, huwag mo akong pilitin na magsalita ng masakit. Bumagsak ang tiwala ni Bai Ningbing. Bigla siyang nawalan ng alam. Hinawakan ni Nanan ang kamay ni Bai Ningbing. Mommy, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi na ba tayo gusto ni tatay? Mommy, hindi ba sinabi mo na tiyak na pipiliin tayo ni tatay? Walang imik si Bai Ningbing. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ako at sinabi ang huling dahilan. Hindi mawawala ng tatay si Nanan. Gagawin mo ba siyang katatawanan ng iba? Dahil sinasabing wala siyang tatay. Kahit hindi para sa akin, isipin mo ang bata. Fang Yuan, magbalikan tayo, pwede ba? Dati, hindi kailanman ginamit ni Bai Ningbing ang emosyon para makuha ang gusto niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang magpakumbaba at gamitin ito para pigilan ako. Nakakatawa. Tulad ng sinabi ng kaibigan ko, kung talagang mahal mo ako. Bakit hindi mo ginawa noon? Hindi ko tinatanggap ang anumang pagbabalik na may pagkakanulo. Hindi ito biglang pagsisisi, kundi may bagong plano siya. Tiningnan ko si Bai Ningbing. Pinaglaruan ko siya. Bai Ningbing, napakamura mo. Dumilat ang mga mata ni Bai Ningbing. Umatras siya ng ilang hakbang. Mommy, magsalita ka, nanay. Si Nanan ay humihila sa damit ni Bai Ningbing, nagmamadali. Hindi alam kung ang kilos ni Nanan ang nagpagalit sa kanya o ano. Bigla niyang itinulak si Nanan sa harap ko. Tingnan mo, ito ang iyong anak, ang iyong unang anak. Pababayaan mo na lang ba? Si Nanan ay napakaliit pa, walang tatay. Gaano kaya ito kalungkot? Sabi ni Bai Ningbing, umiyak ka na. Umiyak ka para makita ng tatay mo. Masakit kay nanay. Huwag kang ganyan. Si Nanan ay nasaktan, lumuha na.
Siya ay humihikbi, sunod-sunod na umiiwas. Ang laman ng braso ni Nanan ay naging lila at pula dahil sa pagkurot at si Bai Ningbing ay walang balak na tumigil. Umiyak ka na! Umiyak ka! Anong ginagawa mo? Hinila ko si Nanan mula sa kanyang kamay. Baliw ka ba? Sumigaw ako sa kanya, saka lang natauhan si Bai Ningbing. Tiningnan niya si Nanan. Si Nanan ay nanginginig at umiiwas sa kanyang tingin. Hindi na niya kinaya. Yumuko siya, inilubog ang mukha sa kanyang mga kamay, umiyak ng husto. Bumili ako ng ice cream para kay Nanan. Siya ay humihikbi, pinunit ang balot ng ice cream, kumagat ng maliit, at nakatingin sa naghihirap na itsura ni Bai Ningbing. Hindi na siya makakain pa. Nanay, sabi ko, wala akong magawa kaya tumawag ako ng pulis. Tinanggap ng pulis ang report, mabilis na dumating sa lugar. Ipinaliwanag ko sa pulis ang pang-aabuso ni Bai Ningbing sa bata. Binanggit ko rin na kahapon ay pumunta si Bai Ningbing at ginulo ang pamilya ko. Sinabi ng pulis na mahigpit nilang haharapin ito, magbibigay ng hustisya sa bata at sa akin. Pagkatapos ng pagkuha ng testimonya, umuwi na ako. Pag-uwi ko, si Shen Yuchu ay nagluto na ng pagkain. Umuwi ka na, hinihintay ka lang namin. Nakangiti siyang lumapit. Inalis niya ang aking jacket. Hinalikan ko ang kanyang noo. Elngan, umuwi na. Mula sa araw na yon, hindi na bumalik si Bai Ningbing. Hindi ko na rin narinig ang kanyang kinaroroonan. At ang buhay ko ay lalong naging masaya. Kahapon lang, ang anak kong lalaki ay nagsalita at tinawag akong tatay. Sa sobrang ligaya, niyakap ko si Shen Yuchu ng matagal. Tiningnan ko ang larawan ng pamilya sa dingding. Yumakap kami ni Shen Yuchu. Mahal ko, mahal kita. Dahan-dahang hinawakan ni Shen Yuchu ang aking mukha, seryoso. Mahal din kita. Mahal kita magpakailanman.